Tama ba ang ginagawang impeachment proceedings laban kay Vice President Inday Sara? Naka-anchor ang impeachment proceedings ni VP Sara doon sa tamang paggastos ng confidential and intelligence fund ng kanyang office. Ano ba ang finding ng Commission on Audit? Doon sa audit report ng Commission on Audit, unmodified ang kanilang opinion. Unqualified opinion. Ako ay isang CPA din. Alam ko ang ibig sabihin yan. Kapag unqualified, pasado yan. Walang mali. Pero, sa bawat audit report, meron talagang mga findings dyan na maliliit. Linya, at sinasabi doon, medyo kulang ka ng documentation dito ng konti. Pero di bale, pasado ka. Klaro ka, pasado ka dito sa audit na ito. Tandaan natin, pasado lahat ang Office of the Vice President sa mga taon na iyon sa lahat ng audit ng COA. Kaso nga lang, tinake advantage nila yung mga particular na items na finding na iyon para i-capitalize at magsampa ng impeachment case laban kay VP Sara. Ang tanong, paano ba dapat i-document ang paggastos ng confidential and intelligence fund ng Office of the Vice President? Confidential and intelligence fund. Maraming confidential dyan. Maraming secret dyan. Anong level ng information ang dapat mong ipakita sa Commission on Audit para pumasa ng audit? Paano ba talaga ginagastos ang funding na ito? Kasi itong pera na ito ay ibinibigay sa mga operators ng pag-iimbestiga ng mga kalaban ng Estado. Ibinibigay ito sa mga pulis, sa mga militar, para imbestigahan lahat ng mga potensyal na kalaban ng ating bansa. Kapag dumapo at dumaan sa inyong palad ang pera mula sa CIF, paano ninyo dapat ito gastusin? Paano ang documentation na required sa inyo? Ano ang dapat na i-report ninyo sa head of agency kapag ginastos niyo ito? At ano yung dapat ninyong i-disclose na information? Advisable ba na mag-disclose ng napakaraming information para lamang pumasa sa Commission on Audit? Yun po ang tanong na masasagot natin ngayong araw na ito dito sa Talakayan tungkol sa impeachment proceedings ni Office of the Vice President Sara Duterte. Yeah, buddy. See you, folks. Tama ba ang ginagawang impeachment proceedings laban kay Vice President Inday Sara? Naka-anchor ang impeachment proceedings ni VP Sara doon sa tamang paggastos ng confidential and intelligence fund ng kanyang office. Ano ba ang finding ng Commission on Audit? Doon sa audit report ng Commission on Audit, unmodified ang kanilang opinion. Unqualified opinion. Ako ay isang CPA din. Alam ko ang ibig sabihin yan. Kapag unqualified, pasado yan. Walang mali. Pero, sa bawat audit report, meron talagang mga findings dyan na maliliit. Linya, at sinasabi doon, medyo kulang ka ng documentation dito ng konti. Pero di bale, pasado ka. Klaro ka, pasado ka dito sa audit na ito. Tandaan natin, pasado lahat ang Office of the Vice President sa mga taon na iyon sa lahat ng audit ng COA. Kaso nga lang, tinake advantage nila yung mga particular na items na finding na iyon para i-capitalize at magsampa ng impeachment case laban kay VP Sara. Ang tanong, paano ba dapat i-document ang paggastos ng confidential and intelligence fund ng Office of the Vice President? Confidential and intelligence fund. Maraming confidential dyan. Maraming secret dyan. Anong level ng information ang dapat mong ipakita sa Commission on Audit para pumasa ng audit? Paano ba talaga ginagastos ang funding na ito? Kasi itong pera na ito ay ibinibigay sa mga operators ng pag-iimbestiga ng mga kalaban ng Estado. Ibinibigay ito sa mga pulis, sa mga militar, para imbestigahan lahat ng mga potensyal na kalaban ng ating bansa. Kapag dumapo at dumaan sa inyong palad ang pera mula sa CIF, paano ninyo dapat ito gastusin? Paano ang documentation na required sa inyo? Ano ang dapat na i-report ninyo sa head of agency kapag ginastos niyo ito? At ano yung dapat ninyong i-disclose na information? Advisable ba na mag-disclose ng napakaraming information para lamang pumasa sa Commission on Audit? Yun po ang tanong na masasagot natin ngayong araw na ito dito sa Talakayan tungkol sa impeachment proceedings ni Office of the Vice President Sara Duterte. Yeah, buddy. See you, folks.